Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samut-saring pangbabatikos sa Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng mga taga-ibang bansa sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Patid ng lahat, ang tila patindi ng patindi ang di umano'y paninira ng ilang kawani ni House Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga lider ng ibang bansa sa kakayahan ng Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Yun pa sa nilabas na balita, Office of the Vice President sa kanilang official Facebook account. Noong 2024, ilang mga leaders mula sa iba't ibang bansa ang bumisita sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at nakipag-usap kay Vice President Inday Sara Duterte. Noong Abril, nag-courtesy call sa pangalawang Pangulo ang Minister of Foreign Affairs ng Republic of Singapore na si His Excellency Dr. Vivian Balakrishnan. Pinag-usapan ng dalawang leader ang pagpapalakas sa relasyon at pagtutulungan ng Pilipinas at Singapore sa larangan ng edukasyon. Ikinagagalak din ng pangalawang Pangulo nang marinig mula sa kinatawan ng Singapore na pinapahalagahan ng kanilang bansa ang pagsisikap ng mga Pilipinong manggagawa. Buwan naman ng Agosto nang bumisita sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ang Deputy Prime Minister of Foreign Affairs and International Cooperation ng Kingdom of Cambodia na si His Excellency Sok Chenda Supia. Napagdiskusyonan ng dalawang lider ang pagpapaunlad ng relasyon ng dalawang bansa. Mainit din na tinanggap ni Vice President Inday Sara Duterte ang Deputy Prime Minister of Rural and Regional Development of Malaysia, His Excellency Dato Sri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Sa kanilang pagpupulong, binigyan din ng dalawang lider ang kahalagahan ng regional cooperation sa pagtugon sa mga hamon na dulot ng illegal drug trafficking, partikular na sa maritime nations. Nagpalitan din sila ng mga makabagong ideya tungkol sa technical, vocational education training. Binapahalagahan ni Vice President Inday Sara Duterte ang pakikipag-ugnayan at patuloy na pagpapaunlad sa relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kaya noong Setyembre, mainit na tinanggap ng pangalawang Pangulo si French Republic Ambassador Marie Fontanelle sa naging pagbisita nito sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Tinalakay ng dalawa ang pagpapaunlad sa bilateral relation ng Pilipinas at France. Bumisita din ngayong taon sa pangalawang Pangulo ang kinatawan ng Republika ng Italia na si His Excellency Marco Clemente. Ikinatuwa naman ni Vice President Inday Sara ang ibinigay na libro ng kinatawan ng Italia bilang paggunita sa ika-75 na taon ng Philippine-Italy bilateral relations. Ipinagpapasalamat naman ng pangalawang Pangulo ang patuloy na suporta na binibigay ng France sa maraming Pilipino. Bumisita rin noong 2024 kay Vice President Inday Sara ang bagong ambassador at head of delegation ng European Union sa ating bansa, His Excellency Mario Massimo Santoro. Sa kanilang pag-uusap, pinasalamatan ng pangalawang Pangulo ang European Union sa naging suporta nito, lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, at maging sa kanilang naging tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Butchoy, Karina at Christine. Magandang balita naman ang hatid ng non-resident ambassador ng Slovak Republic sa naging pagbisita nito sa pangalawang Pangulo noong Nobyembre. Ayon sa kinatawan ng Slovak Republic, plano nila na magbukas ng embahada
sa lungsod ng Maynila upang mas mapagtibay ang ugnayan ng dalawang bansa. Isa sa mga bumisita sa tanggapan ng pangalawang Pangulo noong 2024, si Great Britain at Northern Ireland Ambassador, Her Excellency Law Bufis. Tinalakay ng dalawang lider ang mga programa at proyekto ng OVP at para sa mga Pilipino. Nagpalitan din sila ng pananaw hinggil sa emergency awareness, health at education initiatives. Nagpasalamat din si Inday Sara sa ambassador sa suporta nito sa usaping pangkapayapaan, lalo na sa Mindanao. Hangad ng dalawang lider na mas mapalalim ang ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Bumisita din sa pangalawang Pangulo ang ambasador ng bansang Japan na si His Excellency Endo Kazuya, kung saan napag-usapan ng dalawang lider di lamang ang relasyon ng dalawang bansa, ngunit maging ang kanilang pananaw sa waste energy project. Napag-usapan din ng dalawang lider ang economic cooperation. Ayon kay Vice President Inday Sara, kinakailangan ang international support sa pag-abot ng mas magandang kinabukasan. Tinanggap din ni Vice President Sara Duterte si Mongolian Deputy Prime Minister na si His Excellency Sainboyan Amarksaikhan. Tinalakay nila ang disaster risk reduction at ang banta na dulot ng climate change at iba pang kalamidad na maaaring makaapekto sa bansang Pilipinas at Mongolia. Binigyang din nila ang mahalagang papel ng pagiging handa at pagtutulungan sa pagtugon sa mga hamon na posibleng makaapekto sa bansang Pilipinas at Mongolia. Dito nga natin makikita mga kababayan kung gaano katiwa-tiwala ang ating Vice Presidente dahil sa kabila ng mga pangbabatikos sa kanya, pangbabato ng samot-saring issue ng ilang mga kawani ng gobyerno na tila wala namang sapat na basihan at katibayan, ay patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan at maging ang taga-ibang bansa ay patuloy sa pagtiwala at suporta sa kakayahan at galing ni Vice President Sara Duterte. At kahit natapyasan pa ng Kamara de Representante ang pondo ng pangalawang Pangulo, ay di ito patitinag at patuloy ang kanyang tanggapan sa pagtulong dahil alam ng pangalawang Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President, lalong-lalo na ang mga kababayan nating nahihirapan. Umani naman ang suporta sa taong bayan ang pangalawang Pangulo dahil sa kabila ng lahat ng tila pang-aapi at mga di umano'y kabulastugan na ginagawa ng gobyerno ngayon sa Office of the Vice President, ay patuloy pa rin ito sa pagtupad ng kanyang sinumpaang tungkulin. At ayon pa sa kanila, tipayang mga dayuhan, may tiwala sa VP natin. Pero ang ibang Pilipino, puro politika ang inaatupag. That is the best performance of VP ngayon. Saan ang paninira nyo kay VP ha? Yan, makikita nyo ang taas ng tiwala ng ibang bansa kay Madam Vice President, habang ang mga Congress busy sa paninira at paggawa ng kaso against VP Sara. Dito naman sa OVP, busy silang makipag-negotiate sa mga liderato ng ibang bansa para may maitulong sa ating mamayang Pilipino. #Duterte all the way. Yung VP natin na pilit nilang pababain, inakusahan, sinisiraan na walang totoong basihan dahil malaki ang inggit nila. Hindi sila masaya dahil alam nila na di nila kayang tapatan ang isang Inday Sara Duterte na suportado ng karamihang Pilipino at nagtratrabaho ng tapat, mahusay para sa kapakanan nating mga Pilipino at sa bayan. Baka nagtataka na yung ilan kung bakit parami ang courtesy call ng mga ambassador ng iba't ibang bansa. Para sa mga Talyanista, natutunugan na ng iba't ibang bansa na hindi na yata katiwa-tiwala ang Pangulo. Ganyan lang kasimple magserbisyo ng bayan na tao si VP Sara. Binibisita ng mga dayuhang opisyal para mag-share ng thoughts and ideas for the good of the people in their respective countries. Tatak Duterte, Bisaya pero gihigugma sa mga tao. Yan ang senyales na kasubaybay ang mga bansa kung anong nangyayari. Hindi maganda sa bansang Pilipinas. Alam nila kung sino ang pinagkakatiwalaan nila sa mga namumuno ng bansa natin. Pakinggan nyo, anong sabi ni Marcos? We will not lift a finger. Hindi daw siya magpipinger.
Sinabi, si Marcos nagsabi niya, nadinig nyo, pinadinig ko sa inyo, hindi daw siya magpipinger. Eto, pakinggan nyo. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binayaran pa ng Office of the President yung sinakyan ni Tatay Digo. Anong ibig sabihin nun? Di pera ng taong bayan. Opisina ni Marcos nagbayad sa jet. Akala ko ba hindi ka magpipinger, Marcos? You will not lift a finger. Akala ko ba hindi sila dapat kumontak sa kahit na anong ahensya? Wala silang soberanya rito. It's a threat to our jurisdiction. Anong nangyari? Ngayon magagalit kayo pag tinawag kayong budol. Lantarang niloko nyo taong bayan. Lantarang binudol nyo taong... Pera pa ng para nyo kaming ginisa sa sarili naming mantika. Niloko nyo na kami. Pera pa ng taong bayan ginamit nyo. Hindi magpipinger. Patungong dahig sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kompletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kompleto? Nagpapalusot ka pa! Ito'y kooperasyon. Akala ko hindi kayo makikikooperate ngayon. Ito'y kasama sa kooperasyon. Ay, loko-loko. Niluloko nyo kami. Mr. Finger, niluloko nyo kami. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official. Hindi magbibigay yan. Kahit naman magbigay yan, anong papaniwalaan ba? It is the same person na nagsabi sa amin na walang pumasok na baril doon sa loob ng KOJC. More than 16 days kami doon. Pambira, walang ni isang baril. Ganyan po ka-fake news yung presidente mo, Claire. At tas ang lalakas, napaka-ipokrito ninyo, tapos kami tatawagin yung fake news. Kung magkano ang naging gastos, ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng Pero ito sinabi nakipag-ugnayan sila dyan. Okay? Alam mo, ma-high blood ako sa panloloko talagang ginawa sa atin. Pero tingnan nyo na lang. Sasabihin kaya nila yan kung hindi nahuli? Diba? Kasi, nailabas napicturan yung napicturan yung number nitong nitong eroplano. So mache-check. Alam nasa Pilipinas ang may-ari kasi RP ang nakalagay. So Republic of the Philippines. So ibig sabihin hindi ICC. Hindi natin tinulungan ng ICC. Tayo mismo ang nagtraidor sa kapwa nating Pilipino. Na sinabi ninyo hindi kayo makikipagtulungan. Sabi nga ng iba, niloloko tayo ng gobyernong ito. Baka nga hindi pa nila inamin yan. Kung hindi lang napicturan itong eroplano. Kung hindi lang napicturan yung number. Kung hindi napicturan yung flight number ba ang tawag doon. Kaya lang nawalan sila Mabubuking na naman sila na nagsinungaling. So napilitan silang umamin. But still, bakit natin to ginagawa sa Pilipinas? Ganyan na ba kayo ka-insecure talaga sa mga Duterte? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang babae? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang matanda? Kaya ipapadala nyo doon? Dahil alam nyo, hindi tatagumpay ang impeachment? Alam mo, nagagaya na to si Marcos sa tatay niyan talaga. Ang lupit. Mahalaan sa isang pribadong korporasyon para rito. Opo, ina-admit po na ang palasyo po ang nagbayad. Ito, walang kwentang vlogger itong animal. Di ba? Nawalan ka ngayon. Ngayon, nasa ng paninindigan mo, Claire? Kung hindi mo matawag na fake news yung presidente mo. Ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Pag hiningi ang assistance, dapat kumpleto. Tayo pa ang naggastos. Ano sabi? Hindi magli-lift ng finger? Hindi magpipinger si Marcos? Hindi makikipag-ugnayan? Hindi makikipag-usap? Anong tawag mo dyan, Claire? Hindi ba budol yun? Hindi, diretsong tanong. Hindi ba budol yun? Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment. Hindi yon. Kasi pwede nyo namang hindi minadali Di ba? Pwede nyo namang ipagpabukas. Hindi kailangan ng jet plane. Hindi na, umuwi ba si Marcos, si PRRD dito naka-private jet?
Hindi naman kailangan ng ganun. Pwede nyo namang inantay sana yung desisyon ng korte, tapos ibinuk nyo na lang. Nakamura pa kayo, hindi gumastos ang gobyerno. Hindi naman pasosyal si Tatay Digong eh. Di ba? Alam mo, ako sasabihin ko sa inyo, mas gugustuhin pa ni Tatay Digong na pinauwi nyo muna siya, inantay ang desisyon ng korte, pinag-impake nyo siya ng mga gamit niya, kahit na isakay nyo siya sa commercial plane. Kesa naman naka-private jet, nilabag naman ninyo ang kanyang karapatang pantao ni hindi nyo pinauwi yung matanda, diretso yung flight. Alam nyo bang delikado sa matanda yung flight? Ni hindi nga nagpupunta ng West yan eh. Delikado na sa edad niya dahil malayo na yung flight. Di ba? Alam nyo naman yan sa may edad, delikado na po yan. Yung ganyang kalayo. Oh. Sabihin ninyo, minadali nyo. Kasi wala kayong plano antayin ang desisyon ng korte. Kasi gusto ninyo, si Marcos lang ang magdi-design. Yan ang totoo. Huwag niyong sabihin na kung ano-ano sinasabi. Ako. Oh, next po tayo, ito pag-usapan natin. Alam mo hindi ko po, kayo na lang ang sumagot, di ba? Doon sa mga nagtatanong sa akin, kung may secret deal, itong si Boying at saka to si Marcos sa ICC. May natanggap ba sila? O talagang sadyang takot lang sila kay Sara. Pero hindi po normal sa isang tao na magsasalita ka on live TV. Pwede siguro kung one-on-one lang. Pero on live TV tapos bigla mong babasuhin. Bigla mong babaguhin. Oh. Pag inisip mo, presidente yun. So tatak yun. Alam mo yun. SOJ ka, Secretary of Justice. So alam mo, yung sasabihin mong yan patungkol sa ICC, tatatak. Tapos biglang binago. So ibig sabihin, masyadong malaki yung kapalit para lokohin nila yung Pilipino. Masyadong malaki yung presyo na matatanggap nila or kung ano man yung matatanggap nila sa pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC para budulin ng Pilipino at kainin yung sinuka nila, yung kinain nila ulit. Malaki ang pakinabang nila. Hindi mo naman kasi gagawin yan. Ay sinabi mo, hindi po pwede. Sabi mo, it's a threat to our sovereignty, tapos bigla mo pinapasok. Di ba? Oh. So, can we blame the people? No, we cannot. Ang tanong, bakit? Secret deal ba? May presyo ba? Palit ulo ba? May pakinabang ba? Takot kay BP Sara? Kayo na po sumagot dyan sa comment section. Ito po, pakinggan po natin yung speech ni Mideldea na patungkol dito kay Tatay Digong. Yung paano niya dinefend si Tatay Digong. Alam mo, kanina nung nagsasalita si Tatay Digong, naawa ako sa kanya. Grabe, naawa ako talaga. Kasi yung boses niya, parang pagod na pagod. Alam mo yung lolong-lolo na, naalala ko nga yung lelong ko dito eh. Parang medyo hawig pa nga sila ng lolo ko eh. Lolo ko sa father side. Meron silang hawig ni PRRD. Tapos ganyan na yung boses, nakakaawa. Nung narinig ko nagsasalita si PRRD, nakakaawa po. Ganyan po, kalupit ang gobyerno natin dahil sa pangarap. Yung nagpalibing sa tatay nila, yung nagpabalik sa kanya sa posisyon, binababoy nila. Ako I strongly believe, kung hindi man natin makuha ang justice sa hustisya sa Pilipinas dahil hawak nila, never silang lulusot sa hustisya ng langit. Matindi ito. Matindi ito. Ginawang ka na ng mabuti. Alam mo, pinalibing nga yung tatay nyo para magkaroon tayo ng unity. Tapos ganitong ginagawa. Mga traidor, walang utang na loob. Ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less... Totoo yan, extrajudicial rendition yan. Alam nyo, ito sa akin naman ay kidnapping. No? Yan po yung sinasabi ni Pastor Kibuloy. Yan ang kinakatakot niya. Kasi wala namang problemang haharapin niya yung kaso niya dito sa Pilipinas. Pero napatunayan natin hindi nag-i-imagine si Pastor Kibuloy. Talagang may plano silang dalhin sa ibang bansa. Ganyan po ang style ng gobyerno natin ngayon. Diba? Nakakatakot na po kasi ngayon, yung panahon ngayon, pwedeng palpak ang warrant of arrest, hindi ka na makapagpaliwanag sa korte natin, basta ka na lang dadalhin kung saan. Bigla kang ikukulong, bigla kang dadalhin sa ibang bansa. Pag ikaw napag-initan ni Marcos, ni Boying, ni Torre, tapos ka na.
Saka ka na lang magpaliwanag. Ganyan lang naman sinasabi nila. I-demanda nyo na lang ako. Basta ikaw, uhulihin ka namin. Nakakatakot po yun. Ganyan na po ang kalakaran natin. This is not the first time. Ginawa yan sa KOJC. Wala ang pangalan ni Pastor Kibuloy sa warrant of arrest. Wala silang search warrant. Pero anong sinabi ni Torre? Papasok kami sa kayo sa gusto nyo. Sa madaling salita, masasaktan kayo, huwag kayong haharang-harang. Kahit mali ang aming warrant, magdemanda na lang kayo. Basta gagawin namin yung gusto namin. Ganyan din ang ginawa kay Tatay Digong. Walang judge dito, walang magdi-decide. Basta sumakay ka dyan sa aeroplano, dadalhin namin kayo kung saan, doon na kayo magpaliwanag. Ganyan na po ang gobyerno ng Pilipinas. Gobyerno ni Torre. Pag sinabi niya sa inyo, papasok ako sa bahay ninyo. Wala, asan na search warrant? Basta papasok ako, demanda nyo na lang ako. Kakatakot yun. Bigla kang huhulihin. Asan ang warrant mo? Hindi, peke yung warrant. Hindi, hindi ito ang panahon. Yan ang sinabi ni Torre kay Torre na I was in front of them. Hindi ito ang panahon para tayo magdiskusyon. Magdemanda na lang kayo, magreklamo na lang kayo. Di ba? Huhulihin ka na lang basta tapos sasabihin, hindi itong panahon para tayo magdesisyon. Magreklamo. Ganyan po ang ginawa kay Tatay Digong. Yan po ang nirereklamo dito. Illegal po yung arrest. Legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship. Yun, napaka-importante yun. Dapat may legal recourse to the country of his citizenship at saka saan siya nahuli. Dapat dumaan to sa korte ng Pilipinas. Hindi lang po ito patungkol sa korte ng ICC. Tapos sinabi ni PRRD na papasukin niyo yung anak ko kasi abogado ko yan. Tatandaan po natin, ang isang tao may karapatan sa abogado. Hindi ikaw, Torre, ang mamimili. Kasi sinasabi ni Torre, may abogado ka dyan. Hindi. Tayo po ay may karapatang mamili ng abogado. Bakit kayo magbibigay sa amin ng abogado? Kung kaya namin, buti ko hindi namin kaya magkaroon ng abogado. Halimbawa, yung akusado hindi kaya magkaroon ng abogado, di sige, okay lang, bigyan nyo. Ng libre. Kayo mamili. Pero kung kaya niya magkaroon ng abogado, ba't kayo namimili? Torre, diktador ka? Ayaw niyong papasukin dahil may abogado naman, magugulo lang. Hindi. Bawat Pilipino may karapatan sa abogado. Hindi kayo pipili. And this, all in the nature of political score settling. Ito, maganda itong diniin niya dito. Political to. Ito, napaka-importante na ipalabas natin. Kasi ang ICC, ako talaga, I'm not in favor of ICC. Kasi nagagamit kayo for political. Dapat madiin ito. Masisira ang credibility ng ICC dito if the Duterte team can prove that it's political. And we Filipinos, we know that this is political. Kung mahinang klase ba si Sara, papansinin siya? Kung mahinang klase ba Duterte, pagtutuunan ba ng pansin yan? This is political. Two troubled entities struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand. Tama yun. Ganda nung sinabi niya na gustong sakalin, gustong pigilan yung legacy ni Tatay Digong at saka ni BP Sara. Alam naman natin. We all know. Whatever happens kay Tatay Digong, I really hope mapawalang sala siya dito kasi wala naman siyang kasalanan, mapauwi siya sa lalong madaling panahon. But if not, mamatay na siya dyan, patayin siya dyan, I really don't know what will happen. But yung legacy niya, I still believe meron at merong tatayong ala Tatay Digong in the near future na talagang susugpuin ng seryoso ang droga sa Pilipinas. Tunay na susugpuin ng mga komunista at NPA sa Pilipinas. Tatak na po yan. Hindi na po maalis yung legacy na iniwan ni Tatay Digong sa atin kahit ano pa ang gawin ni Marcos. A troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. Ang sakit, no? Kinidnap, dinukot. Yun ang may abducted in his own country. Tapos binigay sa dayuhan. Sabi nga para kang mas malala pa sa malansang isda. Grabe yung ginawa nila. Kung sino man ang utak nito sa Pilipinas, mahiya kayo sa sarili ninyo. Pinagpalit ninyo ang kapatid nyo. ICC private jets do not drop out of the thin air.
That jet which received my client was coordinated in advance. Yeah, ibig sabihin, hindi naman basta nalaglag lang yung jet plane na yan dyan. Ibig sabihin, kino-ordinate in advance. So, obviously, may connivance na ang ICC at saka si Marcos. Which yung kaninang pinakita ko sa inyo na talagang fake news ito si Marcos. Number 1, fake news ito si Marcos. At number 1, budol. It's obvious. Sabi niya hindi siya makikipag-coordinate. Yun yung point ni Madi. Ano yun? Nalaglag lang yung eroplano sa Villamor. Eksakto, may sasakyan si Tatay Digong. Well planned po ang nangyari. Lahat po. Even yung babagsakan ni Tatay Digong kung sasakay siya sa Hong Kong. Dahil remember, magkakasama kami nito sa Hong Kong. We were in the same room. Ang saya-saya pa namin, ang saya-saya ng mga taga Hong Kong doon. Ang daming nagpa-picture sa kanya. Pag-uwi, ganyan. Hindi nila alam kung saan lalapag si Tatay Digong, sa Manila ba o sa Davao. Close in nila yung mga lalagpakan ni Tatay Digong. Ano ibig sabihin? Planado. The UAE is not a state. Ako napaplastikan sa totoo lang sa ICC. And this is my opinion. Huwag kayong magmalinis. ICC. Sino kayo para humusga ng mga Pilipino? Kumalas na kami dyan eh. Diba? O, sabihin natin, nagawa ni Tatay Digong yung kanyang mali. For discussion purposes hindi ko sinasabing totoo. Before tayo kumalas. Pero yung pagkakahuli sa kanya, nakipag-ugnayan pa rin sa ICC na hindi na kami member. Naggamitan kayo ni Marcos. Kasi alam nyo, itong existence ng ICC, hindi ito nire-respeto ng ibang bansa. Sa totoo lang. Hindi eh. Ito ay parang naggagamitan. Kung sinong bansa ang kailangan kami para itago yung kanilang political ambitions, doon kami. Hindi ito nire-respeto ng ibang bansa. Samantalang tayo diniliber pa natin. Ganyan po kababaw. Alam mo, nung nakikita ko si Tatay Digong, nahihiya ako sa mga Pilipino. Talagang, sigurado ang tingin nitong mga to sa atin para tayong pinabili ng suka. Kaya nilang ganunin ng presidente? Presidente Marcos nyo? Kaya nilang utusan? Kaya nilang utuin? Kaya niyang baliktarin yung mga sinabing hindi papapasukin ng ICC? Ganyang kababaw ang tingin ng mga puti na yan sa mga Pilipino. To the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Ito, malalaman natin kung ipokrito itong mga taga-ICC. Kaya kung di ako papayag, sinasabi ng mga ibang senador na kumakandidatong senador na katulad ni Lacson, tapos itong sila, mga congressman na dapat bumalik tayo sa ICC. Hindi. Huwag kayong papayag na babalik tayo sa ICC. Huwag. Hanggat hindi sila marunong rumispeto sa korte natin. Bakit? Iilang tao lang ang magdi-decide. 1, 2, 3, 4 lang. Pag may sinabi na, sige, bigyan nyo kami red notice, dadali namin dyan. Special delivery, naka-jet plane pa. Paano yung mga kalabang politika? Tapos na. Katulad ni nireklamo ni De Lima. Si Cayetano. Paano kung sabihin, sige, isuhan nyo ng red notice at warrant of arrest, di-deliver namin si Cayetano dyan. Tandaan nyo, binastos ni Cayetano si BBM. Nilaspag na yan sa debate. Ano ko sabihin? Sige, gantihan natin yan si Cayetano. Binaboy ako niyan sa debate, sige, De Lima. Ireklamo sa ICC, pag yung ICC sabihin nyo mag-release ng warrant. Hindi na dadaan sa korte natin. Ako hindi papayag. Huwag kayong papayag na bumalik tayo sa ICC until such time may respeto na ang gobyerno natin sa korte. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing, and 2 days... So, alam mo, ito yung nakakalungkot, no? So, kapit lang mga Pilipino at matatapos din to. Ako naniniwala nang dahil sa ginagawa nila, kinakabahan na yung mga senators ni Marcos. Sila mismo napapaamin na eh. Diba? Napapaamin na sila na apektado sila dahil malakas pa rin na suporta. Actually, mas lalong lumalakas sa suporta. Yun nga lang, baka mamaya may masamang mangyari kay Tatay Digong. Mananagot kayo sa taong bayan na nagmamahal kay Tatay Digong.
pag may nangyari sa kanya. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po!